abroad pa rin ang pinili ng ating mga players na karamihan ay nasa national team. Sino-sino nga ba ang mga Pinoy sa B-League sa darating na season? Ang trabahong sinimula ng pioneer na si Terdy Ravena ay dominated pa rin ng mga Pinoy in terms of number. Yes, marami pa rin Pinoy Asian import, kaya nga lang dahil sa expansion ng B-League, sa posisyon na ito ay ramdam na ang kompetisyon dahil sa pagpasok ng mga Middle Eastern countries. Sa 18 players na inanunsyo ng B-League, pumirma na sa liga ang 5 Lebanese. Ito ay sila Omar Jamaluddin, Sergio Darwich, Ali Mezer, Karim Ezzedine, at Naim Rabay. Hindi po yan si Kiko Matos. Yes, 5 agad from Lebanon. Hindi na yan nalalayo sa 7 players ng Pilipinas. And so kaugnayan sa lumalabas na balita noon na meron talagang kaagaw ang mga Pinoy import sa B-League. Well, di natin masisi dahil quality naman talaga ang mga players from Lebanon. Wala pa dyan si Wael Arakji na siguradong na-operan din. Hindi rin yan mapipigilan dahil ang B-League ay kayang-kayang mabigay ng malaking salary na higit sa mga liga sa Asia. Together with CBA na malaki rin ang mga offer. Merong isa sa Taiwan, ito ay si IKU. Sa China ay may 3. Ito ay sila Michael Hu, Sun Suyao at Wang Weijia. And finally, ang Korea ay merong 2. Ito ay sila Yoon Jong Lee at Yang Jae-min. So loaded ang talent ng mga Asian import ngayon. Mas lumakas at sa 80 na yan ay spread out sa lahat ng division. Para sa Pilipinas, so far, ang lahat ng ating players ay nasa Division 1. Keeper Ravena sa Yokohama Corsairs, Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris, AJ Edu sa Gunma Crane Thunders, Ray Parks Jr. sa Osaka Evesa, Kai Soto sa Koshigaya Alpas, Francis Lopez sa Nagoya Fighting Eagles, at Dwight Ramos sa Libanga, Hokkaido. And so merong 7 Pinoy, 5 from Lebanon, 3 from China, 2 from Korea, and 1 from Taiwan ang maglalaro mga Asian import ngayon sa pagbubukas ng season. Again, marami pa rin tayo, pero hindi na tulad ng dati ay malawak na ang sakop ng Asian player sa Japan. Ang sabi nga ni Keeper dapat galingan, yun naman ang paraan para manatili sa posisyon ng ating mga players. Ang mga things to watch ay ang pagbabalik ni Kai Soto na hopefully makalaro na agad sa pagsisimula ng season. Another one ay ang regular season debut ni Francis Lopez na sa latest game na kanilang pre-season ay obviously nangangapapa, kaya isang training ground ito para sa young player. Yan ang isa pa ay ang paglalaro ni Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris na dating team ni Matthew Wright. Isa yung challenge dahil makikita niya ang pagkakaiba ng kompetisyon sa pagitan ng PBA at ng Japan B-League, kaya isa yan sa aabangan. Overall, good luck sa ating mga players. Naway magkaroon sila ng best season sa kanilang mga karir.